Nito lamang August 21 ay laman ng mga pangunahing balita sa South Korea ang panibagong insidente sa pakikiharap ng kanilang mga otoridad sa mga barko ng China Coast Guard. Kasama dito ang ilang barko ng kanilang militia ships matapos sakluluhan ang mga mangingisdang Chinese sa karagatan ng South Korea. Sa unang pagkakataon, pinaputukan ng Coast Guard ng South Korea ang mga Chinese fishing trawlers na nangingisda sa teritoryong karagatan ng Seoul sa gitna ng lumalaking demand ng China para sa mga sariwang seafoods. Agad naman rumesponde ang otoridad ng China at dumating ang kanilang dalawang barko ng China Coast Guard na may mga kasamang mga militia vessels. Pero talagang nanindigan ang Korea na ipinagbabawal nila ang lahat ng mga banyagang barko na makalapit sa loob ng kanilang 200 nautical miles EEZ at agad na hinarang at pinaputukan ang mga dumarating na mga barko ng China Coast Guard at militia ships. Walang nagawa ang mga ito. Sa halip, umatras na lamang sila ng ilang kilometro para iwasan ang mga pagpapaputok ng Korean Coast Guard sa kanilang mga armada. Ang insidente noong Martes ay dumating na wala pang isang buwan pagkatapos magbigay babala mula sa South Korea na gagamit ito ng mas agresibo na patakaran sa mga baril sa mga pakikipagtagpo sa mga illegal na sasakyang pangingisda. Ito ay bunsod ng paglubog ng 4.5 toneladang barko ng Korean Coast Guard na nabangga habang sinusubukang harangin ang isang trawler. Nasamsam ng Coast Guard ang dalawang trawler matapos magpaputok ng higit kumulang 700 rounds ng M60 machine gun sa isang fleet ng 30 na barkong pangingisda ng China kasama ang kanilang barko ng Coast Guard at mga militia vessels na ayon sa mga otoridad ng South Korea ay nagmadali para harangin ang barko ng Korean Coast Guard. Walang namatay o nasugatan sa insidente na sinabi ng isang opisyal ng Coast Guard na si Kim Jong-sik na nagmula sa pananakot ng mga mangingisdang Chino at kanilang mga Coast Guard. Sabi ni Kim, "Initially, we sent warnings but they keep approaching us, making the situation serious. I thought that if we tolerated the resistance further, the Coast Guard men would be in jeopardy. So we used the machine gun." Ang insidente sa Yellow Sea sa kanluran ng daungan ng Incheon ay malamang na isa pang dagok sa relasyon sa pagitan ng South Korea at ng komunistang bansa ng China na nahirapan nito man nakarang buwan kasunod ng desisyon na maglalagay ng US anti-ballistic missile system sa South Korea. Bilang tugon sa insidente, ang Ministry of Foreign Affairs ng Communist China ay nagpayag ng matinding kawalang kasiyahan sa isang payag kahapon, Miyerkules ng gabi, August 22. Sinabi ng mga otoridad sa Seoul na ang Terminal High Altitude Air Defense Platform o TAAD ay naglalayong pigilan ang mga banta ng missiles mula sa North Korea na kumakailan lang ay nagsagawa ng ikalimang nuclear test nito. Gayunpaman, tinitingnan ng Beijing ang deployment bilang isang banta sa sarili nitong nuclear deterrent at isang pagtatangka na palawakin ang pagsubaybay ng Amerika sa China. Ang sagupaan na South Korean Coast Guard ay tanda ng hindi bababa sa ikatlong pagkakataon sa taong ito na ang mga mangingisdang Chino at Coast Guard nila ay hinarangan at pinigilan ng mga dayuhang tagapagtupad ng batas na sasakyang pandagat tulad na lamang ng Korean Coast Guard. Noong taong 2016, nang pinalubog ng Argentina ang isang Chinese fishing boat na di umano'y iligal na nangingisda sa karagatan nito. Habang noong July ng taong 2016 ay nasugatan ng Indonesian Navy ang isang mangingisdang Chino nang tangkain ng mga ito na takasan ang paghahabol sa kanila at ito'y naging hudyat para paputukan sila ng baril ng Indonesia. Walang nagawa ang Chinese authority dito na pigilan ang ginagawang paghihigpit ng Indonesia sa nasasakupan nitong mga karagatan sa South China Sea. Ito ang naging dahilan para mag-file ng protesta ang China sa United Nations para kondinahin ang Indonesia sa ginawang pagtataboy sa mga barko nila sa karagatan na sakop raw ng kanilang 10-9. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa pangingisda ay karaniwan na sa buong Asya, kung saan ang mga mangingisda ay nagiging mga proxy para sa dumaraming bilang ng mga hindi pagkakaunawaan sa karagatan na nagpapakita ng isang hanay ng mga potensyal na flashpoint sa pagitan ng mga bansa na may magkakapatong na mga claims dito. Sa nakalipas na mga taon, maraming bansa ang nagpakilos ng mga sasakyang pandagat na tradisyonal na ginagamit para sa pagpapatupad ng batas sa dagat upang palakasin ang kanilang mga pag-aangkin sa teritoryo.
Samantala, dumarami ang paggamit ng mga bangkang pangisda upang subukan ang mga claim ng ibang mga bansa at partikular na nga dito ang komunistang bansang China. Sinabi ng mga analyst ng ilang mga Chinese fishing trawler ay pinatatakbo ng maritime militia ng China na malamang nakasama ng mga voluntaryo na kumukuha ng mga order at pagtuturo mula sa People's Liberation Army ng China. Ang milisya ay kumakatawan sa isang kapaki-pakinabang na kagamitan sa plano ng China na walang dugong igiit ang kanyang maritime claims dahil ang madalas nitong sibilyan na itsura ay nagpapaintulot sa Beijing na tanggihan ang pagkasangkot nito sa mga engkwentro. Sabi ni Andrew Erickson at Connor Kennedy sa isang artikulo noong 2016 sa journal Foreign Affairs. Hindi malaman ng mga ito kung ano bang ginagawang taktika ng gobyerno ng Pilipinas sa kabila ng mga ginagawang pambubuli ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino ay hindi pa rin kumikibo ang mga ito para harapin ang mga Chino. Sinabi ni na Erickson at Kennedy, maling-mali raw ang ginagawang pakikitungo ng Pilipinas sa mga pangaharas na ito ng China at dapat raw baguhin ang mga taktika nito sa pakikiharap sa mga barko ng China sa West Philippine Sea, gaya ng ginagawa ng mga karatig bansa nito na Indonesia, Vietnam, Malaysia at Republic of Taiwan na hinaharap ang China at ginagawa ang lahat para protektahan lamang ang kanilang mga teritoryo sa South China Sea. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.